So mga tol, matapos po ang tagumpay ni Jerwin Ancajas sa laban niya kahapon sa Thunder Studios Long Beach, California, USA, nang talunin niya via majority decision ang matigas na fighter na si Ruben Casero. Nagsalita na po si Jerwin Ancajas sa nangyari sa laban. Mukhang satisfied po si Ancajas sa pinakita niya sa laban. Bagamat natapos daw ang 8 rounds, maganda pa rin daw ang stamina niya. Ibinalik din daw niya ang dati niyang estilo na more on style, hindi nakikipagsabayan sa kalaban. Sinabi din ni Jerwin Ancajas na daan umano yung laban na yan para makalaban siya sa world title fight. At good news, sinabi ni Sean Gibbons na patungo na umano si Jerwin Ancajas sa world title fight. So maganda po kasi ang pinakita ni Ancajas sa laban niya kay Ruben Casero. Para sa atin mga tol, good job yung pinakita ni Ancajas. Bagay talaga sa kanya yung dati niyang estilo. Hindi naman kailangan inakaut ang kalaban. Hindi naman kailangan na inakaut ang kalaban. Basta lamang na lamang ka sa score. Hindi na kailangan pang inakaut ang kalaban para lang mapatunayan na magaling ka. Kung tutuusin mga tol, unanimous dapat ang panalo ni Ancajas at hindi majority. Kaya good luck po sa susunod na laban ni Ancajas. Ang mahalaga ngayon, nakakabangon siya muli. Yan na po ang sunod-sunod na panalo ni Ancajas mula na makaranas siya ng mapait na pagkatalo sa kamay ni Takuma Inoue noong nakaraang taon. Samantala, 5 na silang alaga ni Gibbons ang puro panalo. Nanalo po kasi si Jerwin Ancajas, Mark Magsayo, Yumer Marshall, Carl James Martin at Wiljon Mindoro. So sana tuloy-tuloy na po ang pag-angat muli ng mga Filipino fighters. Sa kabilang banda naman mga tol, hinamon po si former 3 Division World Champion General Casimero ng Japanese Champion na si newly crowned WBO Oriental Featherweight Champion Mugicha Nakagawa. May record na 31 wins, 11 losses and 3 draws with 20 knockouts. Nasa Kameda promotion nga din po itong Japanese champion at kasing edad lang din ito ni Casimero na may edad na 36. So pwedeng nga po itong makalaban ni Casimero mga tol dahil isang taon na layoff sa boxing si Casimero at may titulo pa yung Japanese. Kaya magandang pagkakataon po yan para kay Casimero. Kapag tinalo niya yan, pwede niyang isunod si Luis Nery. Total, sinabi naman ni Casimero mga tol sa post niya noong nakaraan na magpaparank muna daw siya bago niya harapin si Luis Nery. So kung tatalunin ni Casimero itong Japanese champion, tiyak na maglalagay yan kay Casimero sa ranking. Subalit iba naman ang sigaw ng mga fans. Gusto nilang kalabanin ni Casimero ay itong si Elijah Pierce. Mayabang daw kasi itong si Elijah Pierce. Para daw makatikim si Elijah Pierce ng suntok ng hindi malilimutan, dapat daw si Casimero ang harapin nito. So pagdating kay Elijah Pierce, palag naman po ito kay Casimero. Sa katunayan, nag-request na itong si Elijah Pierce sa promoter niya na gusto niyang makalaban si Casimero. Pero mukhang wala pa pong sagot mga tol ang promoter ni Elijah Pierce. Bukod kay Casimero, hinahunting din ni Elijah Pierce ang mga kampiyon sa featherweight na sina WBA Featherweight World Champion Nick Bull at WBC Featherweight World Champion Stephen Fulton. Minaliit pa nga po ni Elijah Pierce itong si Fulton at sinabing napakalambot lang daw ng suntok ni Fulton. Banat pa ni Pierce mga tol sa lahat ng opponent niya. Wala daw makakatalo sa kanya. Hindi daw siya kayang inakaut o pahintuin. Wala daw siyang paki kung sino ka. Kapag nakaharap mo daw siya sa ring, wawasakin ka lang daw niya. Samantala, sa inilabas naman po ng balita ng Kameda Promotion, magkasamang lalaban sa boxing event sina Casimero, Luis Nery, Kenneth Luber at Kameda. Naggaganapin sa Kyrgyz Republic. So gaganapin siguro yan mga tol bago matapos ang taon na ito.